So, good morning. Today, mag-aabono tayo ng ating pipino, cucumber. Ang gamit natin ngayon is, so last time, nag-side dress tayo ng 1620 and ammonium phosphate and potash. So ngayon, after 2 weeks, maglalagay naman tayo ng calcium nitrate plus boron plus magnesium. So, yung nitrate is para mag-boost yung growth niya. And then yung calcium, boron, and magnesium, tutulong silang mag-absorb ng mga ibang nutrients. Tsaka para mas lumakas yung, kumbaga yung pinaka-immune system ng ating halaman. So, mas malakas siya laban sa mga sakit at mga peste. But, since hybrid din naman yung ating cucumber, so malakas na siyang natural, pero mas papalakasin pa natin gamit yung ating fertilizer. So, ang gamit nating mixture is yung ano ba yan? Nitrabor, calcium nitrate, and boron. Isang latang ganito ng sardinas sa 16 liters na tubig. And also, mga 1/2 nito na ano nga ang tawag doon? Magnesium sulfate. Okay? So, ang paglagay nito is isang ganito lang kada isang halaman. Iwasan na lang natin yung dahon mabasa as much as possible. So, sa gilid lang ng halaman natin gagamitin. No? So, isang ganyan lang. Ang ganyan lang sa gilid. Dapat ito ilagay before 10 a.m. So ngayon mga 8:30 a.m. pa lang. So maaga-aga pa. And then dito sa kabila. So mababa lang ang nitrogen nito. This is only 15 to 16%. Which is ideal para sa ating pipino. Kasi hindi kailangan ng pipino ng mataas na nitrogen because ang mangyayari sa kanya, puro dahon ang ipoproduce niya. So maganda to. Tapos yung potash na nilagay natin sa side dress nung nakaraan is na yun, matutunaw na yun. Mapapainabangan niya na yun. Tapos ito yung naaraan na dinidiscuss ko last time. Ito yung ating naitanim dito sa may pinagsunugan. Tingnan mo naman na naunahan niya na lahat ng ibang pipino, no? Although meron tayong makikita mga beetle dito na peste, squash beetle. Pero tingnan mo naman ang ganda-ganda. No, wala yung pesticide. Wala pa tayong pesticide na nilalagay, hindi tayo naglalagay at wala tayong balak kasi kinakain natin yung pipino directly galing sa puno. Hindi maganda yung laging pesticide ng pesticide. Kung wala rin namang, kung ganyan rin namang aganda, ba't ka magpe-pesticide? Also, mamaya magtatanggal na rin tayo ng sanga tsaka dahon. Kasi napansin nyo namumulaklak na agad. Ano ba yan? Ayun, may bulaklak na agad doon. So, batang-bata, may bulaklak. Ayokong mangyari yan. Kaya papatasin natin yan. Maglalagay pa tayo dito ng balag sa ibabaw. Tapos magbabawas tayo ng sanga, dahon, bulaklak, bunga na mga maaga lumabas. Kalboy natin yan. Lahat ng sanga tatanggalin natin hanggang mga 10 loads. Hanggang umabot siya dito sa ibabaw. And then after nun, pag umabot na siya sa ibabaw, saan natin itutuloy-tuloy na yung pag-grow niya. No? Hindi dito lang yung babawasan natin. Ang isa pang purpose nun is para maganda yung air circulation dito sa ilalim. So pantay din yung pag-receive nila ng sunlight as well as yung air circulation nga para hindi masyadong
hindi pa mahaya ng peste. And also kapag umulan, pag natatalsikan kasi yung dahon ng lupa is nagkakaroon ng sakit. So nagkakaroon ng mga fungus. So iniiwasan natin yon. Kaya isa rin yun sa dahilan kung bakit tayo magpuprune ng ating pipino. Sa next video, ipapakita ko yon, yung kung paano natin tatanggalin yung mga sanga at dahon ng ating mga pipino. By the way, this is Condor Super C F1 from Allied Botanical. So marami pa yan. Yun na lang muna. Kung mapapansin nyo, ito na yung mga tanglad natin. May mga tanglad tayo dito, may tanglad tayo dyan. Hanggang doon sa kabila, may mga tanglad tayo. As well as oregano, konting oregano. So lahat yan nakakatulong para may mabawasan o maiwasan natin yung mga peste dito sa area natin na to. So, ayun, nakita nyo may dahon ng nyog, ay ng saging that will serve as or organic mulch. Dadagdagan pa natin lahat yan sa gitna para hindi tutubo yung damo. So hindi tayo kailangan lagi magdamo. So yun lang yung ating latest development. This is straw. So next video, pakita ko yung ibang tips. Thank you for watching. Bye bye.